Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa programang Usap-Usapan, kung saan tatalakayin natin ang mga naging usap-usapan ngayong linggo. Ito po ang inyong kasama sa programa, Bea Gaza de Guzman. Napapakinggan at napapanood po tayo live sa Facebook live streaming sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging po sa ating YouTube channel. Napapakinggan din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. At napapakinggan din po ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service sa shortwave radio sa pakikipagtulungan po ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At sa puntong ito, tayo po ay magkakaroon ng mga panayam. Marami tayong pag-uusapan. Siyempre, patungkol po sa seguridad ng bansa at ito pong water bankruptcy na nabanggit. At saka meron din po tayong ipapakilala sa inyo mamaya na yung nag-viral na success story ng isang cafe. Pero una muna ito kasi ito ang pinakamahalaga dahil sa gitna ng kaguluhan sa Middle East, meron po posible na magkaroon ng mga refugee o asylum seeker at alam naman po natin na ang bansang Pilipinas ay meron pong open door policy pagdating po sa mga refugee, So ito hindi lang pagbabantay sa mga border ang trabaho ng Bureau of Immigration, Sa gitna ng kaguluhan, maraming mga possible na humingi ng tulong sa bansa para maging refugee po. At nitong Huwebes ay nalaman natin o inanunsyo ng Bureau of Immigration na may bagong opisina ito, ang Bureau of Immigration Protection Unit for Persons of Concerns o BIPU-POC na tututok sa mga refugees at stateless persons na naghanap ng kalinga sa Pilipinas. Paano nga ba natin matitiyak ang ating seguridad habang ginagampanan ang ating obligasyon sa humanitarian cause? Malalaman natin mula po sa opisyal na tagapagsalita ng Bureau of Immigration, si Ma'am Dana Sandoval, kasama po natin live via phone patch. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Dana. Si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service. Good morning. Magandang umaga po, Ms. Bea. And of course, magandang umaga po sa lahat ng tumatangkilik ng inyong programa. Good morning. Good morning. Maraming salamat po sa pagpapaunlak. Ma'am Dana, ang una po naming katanungan ay kung ano po ba itong bago ninyong opisina, yung Bureau of Immigration Protection Unit for Persons of Concerns, at ano po ang tungkulin nito, ma'am? Yes, ito pong opisina natin na ito na tinatag po, bagong-bagong opisina of the Bureau of Immigration. Nakita po kasi ni Commissioner Joel Anthony Viado ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang opisina na dedicated dito po sa mga actions and activities para po gawin ang ating obligasyon for persons of concern. And kinakailangan po talagang makatutok ang opisinang ito sa mga documentary requirements, sa pag-assess for applications of persons of concern. Kaya naman po, talagang nakita natin na it's high time
na magkaroon ng isang dedicated office to do all these things. At hindi lamang ito basta add-on sa isang opisina. Talagang yun ang trabaho ng opisinang ito at nagpo-focus po tayo doon kasi nakikita natin na ito po ay isang mahalagang activity or role ng Bureau of Immigration. And the importance of this is we ensure na magagawa natin ang ating mga obligations sa ating mga commitments sa iba't ibang mga kasunduan natin sa iba't ibang mga ahensya. And at the same time, we prioritize the applications of those who are really in need. Ma'am Dana, please educate us po. Ano po ba or sino-sino po ba yung mga tinuturing natin na persons of concern? Yes, ito pong meaning nito ay galing po sa ating partner, very close partner, the United Nations High Commissioner for Refugees. So ito po ang UN arm. Ito ang arm ng United Nations na tumututok doon sa mga nangangailangan ng tulong, displaced individuals. So yung mga tinuturing natin na mga persons of concern, yung mga refugees, asylum seekers, stateless persons, internally displaced persons, at saka mga returnees. Essentially, ito yung mga nalalaman natin na mga naapektuhan ng giyera, nawawala ng tahanan, kumbaga stateless, even those na wala na silang bansang mapupuntahan, wala na silang bansang mababalikan. At ito ay pinaprioritize ng UNHCR and of course, the Department of Justice and the Bureau of Immigration. Ma'am Dana, syempre concerned din po natin ang seguridad panloob ng ating bansa. So meron pong mga nagtatanong sa ilalim ng bagong BIPUPOC o BIPOC, paano po natin imo-monitor ang mga refugee para masigurong hindi sila lumalabag sa ating mga batas habang sila po ay nasa ilalim ng ating proteksyon? Pero naman po doon sa mga nag-a-apply for their refugee status here in the Philippines, habang ongoing din yung application nila, meron pong masusing vetting process na ginagawa po ang Department of Justice through the UNHCR. So tinitingnan po ang kanilang background, the reasons why they are here in the Philippines, are they facing persecution dun sa bansang pinanggagalingan nila, and all those things. Habang umaandar po ang kanilang application upang ma-consider na isang refugee dito sa Pilipinas, sila pa rin po ay kinakailangang mag-comply with other immigration requirements. The thing is, ang mga individual na ito ay hindi po natin basta paaalisin ng bansa, hindi po natin ginagawa yan kasi obligasyon natin yan at tulong natin yan sa mga foreign nationals na are facing difficulties in returning to their home countries. So ito po meron pa rin po tayong very mabusisi na vetting process that's being done by the BI, the Department of Justice, through the assistance of the UNHCR. Okay. Ito naman po, Ma'am Dana, magkakaroon po ng centralized database para sa mga persons of concern cases. Paano po tayo makakatulong sa pag-track ng kanilang status para maiwasan po yung illegal activities o overstaying na walang kaukulang dokumento? Yes, dito po sa centralized database na ito is makakatulong po ang tayo upang we can personally reach out to these individuals through the assistance of the UNHCR para ma-regularize ang kanilang mga documentation. Kung sila po ay may pending application para po maging refugee, kagaya po ng nabanggit ko kanina, they still need to comply with other immigration requirements. Hindi pa rin sila maaaring mag-overstay. Kailangan pa rin po nilang kumuha ng mga permit para po makapanatili dito sa Pilipinas. Depende po on the reasons of staying here in the Philippines. But Bureau has a dedicated office to prioritize them. Kasi nga po, nakikita natin yung importance nito. And yun nga po, we are ensuring that these people na may pinagdadaan ng
ito talaga suffering nila ito na Mm-mm. pinsan yung kanilang suffering by allowing the government to extend an arm to assist them in any documentary requirement that they may need. Mm. Ma'am Dana, curious lang kami, yung refugee or asylum seeker habang nandito po sa Pilipinas, maaari po ba itong magtrabaho o mag-aral? Kung sila po nandito sa Pilipinas, yes, they are allowed to to live their regular lives. Yun yung Okay. kasi yung konsepto nito If we are accepting them in the Philippines, we are allowing them to return to their regular lives. Pero, again, bilang mga foreign nationals inside the country, they are still required to get the necessary permits and visas that foreign nationals need to stay here. Halimbawa, if they are studying here in the Philippines, they still need to get the necessary CHED requirements, Mm-mm. the necessary student visa. If they are working here, kailangan pa rin ng alien employment permit from DOLE and the working visa from the Bureau of Immigration. Kasi sabay yung umaandar yung kanilang application for the refugee status and yung kanilang pananatili dito na kumbaga they are being reintegrated into the community dahil na nagkakaroon sila ng suffering dun sa kanilang bansa. They are able to stay here and live their normal lives dito po sa ating bansa. Mm. Ma'am Dana, eto naman po kasi nabanggit po doon sa inyong kumbaga announcement regarding this new office po, ang Department of Justice ang mag-i-endorse po. Ano po ang magiging papel ng BI kapag may endorsement na po mula sa DOJ para doon sa mga refugee or asylum seeker? Yung process kumbaga, ma'am. Yes, ang role for the Bureau of Immigration, when we get the information from the Department of Justice that this person has an application, we get the necessary information from the individual. So tayo po ay nagko-conduct ng interview and initial assessment. We get the background of the subject. We also check for derogatory records kung may mga derogatory record itong individual na ito. At lahat po yung informasyon na nakulate po ng Bureau of Immigration ay sinusumiti po natin sa Department of Justice. Okay. Ngayon sa tulong po ng UNHCR, nagkakaroon po ng vetting process ang Department of Justice to see if this individual is indeed a refugee at kinakailangan po ng protection ng ating government doon sa individual na iyon. Mm-mm. And Ma'am Dana, before your final message, kung meron pong dayuhan na kasalukuyang nasa bansa, nagnanais humingi ng asylum or refugee status, saan po sila dapat direktang lumapit? Yes, ang Department of Justice po, katuwang po ng Bureau of Immigration, ay nagpo-proseso po ng mga application para po sa kanilang refugee status. If they are facing difficulties in their home country, yan po ay maaari pong i-vet ng Department of Justice at nandito naman po ang Bureau of Immigration para tumulong po doon sa buong proseso. Okay. Alright. And Ma'am Dana, hingiin ko na lang po ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Yes, sa atin po, sa Bureau of Immigration, atin pong sinisigurado na ang ating mga obligation po sa ating mga international commitments po ay nagagawa ng ating ahensya at patuloy po ang ating mga aksyon upang ma-improve ang ating mga serbisyo, hindi lamang po sa mga kababayan po natin, sa mga foreign nationals here in the Philippines, but even for persons of concern na nangangailangan ng mas maitim or mas maraming tulong galing sa ating gobyerno. Ayun, maraming salamat po Ma'am Dana sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Salamat po at magandang umaga. Magandang umaga po. Iyan po si Ma'am Dana Sandoval, ang opisyal na tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Kanya pong naibahagi sa atin ang tungkulin nitong kanilang bagong opisina, ang Protection Unit for Persons of Concern. Magbabalik po ang programang Usap-Usapan makalipas ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing.
libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang 3 tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cells sa utak ay nililinis ang mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis ng mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik po ang programang Usap-Usapan dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito pa rin po ang inyong kasama, Bea Gaza de Guzman, napapanood at napapakinggan live sa ating Facebook live streaming, sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service at sa ating YouTube channel. Napapakinggan din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo dito, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at App Store naman para sa mga iPhone user. At syempre, nararating na rin ang ating mga overseas Filipino workers at seafarers sa pamamagitan ng ating shortwave radio. Syempre, care of our partnership with the United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Sa mga sumusunod na shortwave frequencies, meron po tayong English program na papakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po napapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan, nako, ito po ang sabi nila, ang tubig ay buhay. Pero paano kung mababankrupt na raw ang ating supply? At kamakailan alam natin na ipinagdiwang itong World Water Day. At dito po sa
aktibidad na ito, nagbabala ang isang opisyal ng DENR na mas mabilis na raw ang ating pagkonsumo kaysa sa pag-ulan at pagpuno ng ating mga water sources. Kaya naman alamin natin ang plano ng pamahalaan para sa mga Pilipinong uhaw pa rin sa malinis na tubig. No? Kasama natin live via Zoom si Dr. Carlos Primo David o CP David kung kanilang tawagin. Siya po ay Undersecretary for Integrated Environmental Science mula po sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Magandang araw po sa inyo, Yusek David Sibea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi, good morning, Miss Bea. Salamat naman sa pag-iimbita mo dito sa iyong programa. Yes, maraming salamat din po sa inyong pagpapaunlak sa amin at sa oras kasi alam namin it's a weekend so perhaps it's your family day. Kami po ay inyong pinagbigyan pa rin. May mahalaga po tayong pag-uusapan. Nabalitaan namin na meron pong statement ang ating official, actually si Secretary ng DENR. Ang sabi po niya meron na raw po tayong water bankruptcy, nanganganib na magkaroon ng water bankruptcy. Ano po ang ibig sabihin nito, Yusek David? Gaano na po kalala ang sitwasyon sa ngayon patungkol po sa tubig o water supply ng bansa? During the celebration for World Water Day, which is, incidentally, we are celebrating on March 22, nasabi nga ni Sec Mitch na bankrupt na tayo sa tubig. Ang ibig sabihin ng aming sekretary ay marami sa ating mga kababayan ang kapos ang supply ng kanilang tubig, no? Yung ginagamit nila pang araw-araw. At itong problemang ito ay lumalala kada araw dahil sa mga problema na ating kinakaharap, hindi lang sa infrastruktura, kung hindi climate change, pollution, no, and overall increase in water demand. Okay. Ayun, infrastructure, climate change, pollution, iyan po ang nakakaapekto dito po sa nanganganib nating pagkakaroon ng water bankruptcy. Now, Yusek David, na-mention nyo po ilan sa datos na inyo pong binigyang diin dito po sa inyo naging aktibidad for the World Water Day. 40 million po ng Pilipino, wala pa ring sapat na access para sa malinis na tubig. Bakit po hanggang ngayon ay problema pa rin po natin ito, Yusek? Ito pong mga kababayan natin na umaasa sa minsan ay sinasabi nilang unsafe sources ng tubig. Tama yan, Miss Bea. In this day and age, nasa taong 2026 na tayo, hindi na siguro makatarungan na meron pa tayo mga kababayan na kumukuha pa rin ng tubig na ginagamit nila pang araw-araw sa mga sources na hindi safe. Katulad ng mga shallow wells, nag-iigib sa balon, o kaya nangongolekta ng tubig ulan para sa kanilang pang-inom, o minsan naman ay merong nagsusupply na hindi maganda yung kalidad ng tubig nila. And therefore, marching order ito, Bea, ni President Marcos in 2024 na unahin ang mga komunidad na ganito ang sitwasyon. Kaya noong 2024, sinimulan namin yung aming water supply program sa DENR. We went down to the ground and actually understood what the problem is. Opo. And Yusek David, nabanggit din po na ang pinaka-affected daw po ay sa bandang Mindanao at Visayas. Particularly po yung mga islands. Kumusta na po itong mga lugar na ito at ano po yung ating ginagawa para sa mga lugar na ito? Na pagtanto namin na 4 ang klase ng lugar na may problema sa tubig. Number 1, yung mga kababayan natin na nasa mga isla, lalo na yung mga maliliit na isla, less than 1 square kilometer in area, yung mga isla na to. Sa aming survey, mga 250 islands ito na inhabited by at least 1,000 people na walang supply ng tubig sa isla mismo, kaya kailangan nila magbangka to the nearest main island to fetch water on a daily basis. Opo.
Ang pangalawang lugar ay yung mga upland barangays natin. Marami yan sa Abra, sa Benguet, sa mga kabundukan sa Mindanao. Mahirap din ang tubig dyan. Merong mga sources like mga bukal na malinis pa pero malayo sa kanilang tinitirhan. Pangatlo, in general, the area that is most water stressed is the Barm region Okay. dahil ang infrastruktura dyan ay hindi na-develop all these years. At pang-apat, at minsan nalilimutan natin, yung mga barangay na nasa labas lang ng mga poblasyon ng mga syudad. Okay. Dahil may supply, kunwari sa Davao City o kaya Cebu City or Cagayan de Oro City, maganda yung supply ng tubig sa syudad. Pero yung barangay na nasa labas lang, nasa periphery ng city ay hindi na susuplayan dahil may kalayuan at yung infrastruktura na kailangan gawin ay may konting investment na kakailanganin at hindi ito kakayanin nung mga water districts natin o kung sino man ang nagsusupply doon sa syudad. So basically yung mga islands, upland, and yung mga lugar na hindi na develop yung infrastructure, pati po yung kakasabi nyo lang na mga areas na nasa labas ng cities, yung particularly yung mga small barangays. Ngayon Tama. po, Yusek David, based from your data as well, 485 million pesos po ang investment para po i-address yung water bankruptcy, saan-saang particular aspects po ang ating tututukan at paano po natin pipiliin kung sino yung mauunang makatatanggap po nung investment or funding na ito, Yusek. Tama po yun. So from 2024 to this year, 2026, the total budget for our water supply program is 485 million. Parang malaki siyang pera pero this is over 3 years. At inunat namin talaga ang pinaka-isolated, yung pinaka-nangangailangang komunidad. Meron kaming isla na ang pangalan niya ay Kaluya Island. This is off Aklan or Antique and Mindoro, in between Mindoro and the Panay Island. No? Opo. So malayo siya sa, kumbaga, kabihasnan. Opo. At ito yung mga naiiwan ng mga komunidad sa development. At yung mga areas natin na growing cities, yan, meron talagang papasok dyan kahit yung private sector. Pero itong mga maliliit na isla, kailangan talaga ng government intervention. Ngayon, Bea, yung 485 million, baka magulat yung mga kababayan natin dyan. Sa totoo lang, maliit yung budget na yan. This is roughly equivalent to 3 flood control projects kung gusto natin ng comparison, Ay, no? ganun po Tatlong ba? flood control lang to. At definitely, and this is over 3 years. Pero ang gusto ko talagang ibahagi sa ating mga kababayan ay nangangailangan talaga yung ating mga kababayan dito sa maliit na support ng gobyerno. Overall, by the end of this year, we are targeted to provide water, access to drinking water to more than 400,000 Filipinos. Okay. Roughly, ang investment natin dun sa 485 million na yan ay 1,000 kada isang Pilipino. Okay. And sa tingin ko, sulit ang 1,000 pesos na investment dahil halos panghabang buhay na magkakaroon sila ng access sa tubig. Ayun. Ang tubig kasi ay isang basic utility, parang pagkain yan at shelter or pamamahay. Pero minsan nalilimutan natin na yung infrastruktura na kailangan dito may konting gastos, pero it goes a long way because this is again a basic need of our people and this is something that government has to provide. Yes, that's true. And also, speaking of, kasi sabi nyo, syempre, ang ating mga priority dito ay yung isla talaga, kagaya yung nabanggit ninyo, in between Mindoro, Panay Island, yung mga ganoong isla sa banda roon. Kailangan po talaga na tutukan. At itong mga isla na ito, malapit po sila sa dagat. Nalaman namin na ang DEP
DENR, isinusulong po yung modular desalination o paggawa ng inuming tubig mula sa dagat. Ito rin po ba ay inyong magiging priority bilang tulong dito sa ating mga residente nung mga nabanggit nyo pong lugar, yung mga nasa isla? Tama yan. Unang-unang tinitingnan namin ay yung mga isla na baka naman merong maliit na bukal o kaya maliit na ilog. Pwedeng-pwede yan i-treat, no? Through a filtration method. Mura-mura ang infrastruktura na kailangan kung merong access sa fresh water within the island itself. Kahit na ano yan, shallow well, balon, basta fresh water, madaling i-treat yan. Ang investment ng DNR kung may ganyang source of water would be roughly 800,000 per barangay, no? So, Okay. maliit lang siya. Kaya lang, pagka maliit na mga isla, halos walang ilog dyan at ang source ng tubig dyan primarily would be seawater and rainwater. Opo. Pag dry season, walang ulan, wala silang pagkukunan ng tubig at nabalitaan ko nga na marami dito sa mga islang ito, kapag dry season, seawater ang ginagamit nila sa panghugas ng pinggan, Mm-mm. pangligo, no, panglaba, at yung huling banlaw na lang ng plato o kaya ng kanilang damit, doon na lang nila gagamitin yung kaunting na ipon nilang rainwater or fresh water. No? So, Okay. mahirap yung ganong sitwasyon. Kaya ang nilalagay namin ay mga system na kukuha ng maalat na tubig at ito ay i-convert into fresh water, into drinking water, no, na sa tingin namin ay mas safe at sulit sa paggamit nila pang araw-araw. Mm. Okay. So, dito po sa mga nababanggit po ninyo, ang napansin po natin, ang pinaka-challenge talaga would be the funding, no? Kasi sabi nyo po kanina, 485 million investment for yung ating tubig ay kulang pa, no? So, Yusek, dito po sa ating challenge na ito, limited fiscal space, paano po natin ito tutugunan? How do we go about this po, Yusek? Nako, marami akong strategy dyan. Kasi Go ahead dahil, po. Gusto namin oo, marinig yun. traditionally, ang DNR ay isa sa mga departments na pinakamaliit ang budget, no? Kahit within the department, nag-aagawan kami dyan dahil marami rin kaming ibang concerns Ay, like totoo. deforestation, pagkasira ng ating coral reefs, yung ating biodiversity. Yan lahat nagko-compete ng mga interest at lahat naman ay importante. So, ang naging strategy ko ay number one, pumunta sa ating mga congressman Okay. para humingi ng pondo para sa kanilang mga lugar. Number two, partnering with other agencies with a little bit more, kumbaga fiscal space. At kunwari, magbibigay ako ng example, ang NIA, for example, ay Okay. merong budget for the implementation of mga irrigation facilities and dams. So ang ginawa namin ng NIA ay nagpartner kami ni Admin Gillian Mhm. para yung facilities na kanilang gagawin ay hindi lang pang irigasyon pero pang tubig inom rin. At yan ay galing sa kanilang budget. Ganon din sa DPWH, DILG. So yung partnerships ng DNR ay tumutulong doon sa mga departamento na may budget at unti-unti dinadivert namin ng kaunti yung kanilang budget towards water supply, no? At Okay. pinagtutulungan namin ito. Okay. Ganyan. Last but not least, of course, the private sector is an important partner. Yung mga lugar na nangangailangan ng tubig at kailangan ng malaking investment, meron kaming roadshow kada taon para yung private sector ay maengganyo na mag-invest dito sa water supply. Okay. Ayun. So, our lawmakers, especially yung mga House of Representatives natin, pwedeng ihingi yung kani-kanilang sakop na area. We also partner with
whole of government approach po ito, no? NIA, DPWH, DALG, and other government agencies, and also yung private sector. So, nawaya ang pagtutulungan po ng mga ito at itong estratehiya ni Yusek David ay makatulong po sa pagtugon nitong panganib sa pagkakaroon ng water bankruptcy ng Pilipinas. Siguro po, Yusek David, gusto ko man po itong pahabain dahil marami kami natututunan sa inyo, lalo na yung pag-strategize. But hingiin ko na lang po siguro ang inyong final message para sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Again, salamat Bea sa pag-imbita sa iyong programa. Siguro imbis na final message, magkukwento na lang ako ng isa pang site, no? Alam mo, Sure. itong trabaho ko sa DNR ay napaka-challenging pero sobra niyang sulit din in terms of what everyone can contribute, no, in our team. Alam mo ba na isa sa mga isla natin sa Pilipinas na alam ng lahat ay ang Homonhon Island. At alam natin ang Homonhon Island na ang pinakaunang landing place ni Magellan noong 1521. In fact, we celebrated its anniversary last March 16, 2026, no? Noong 1521 siya dumating dyan. Since Magellan landed in that island, wala pong water supply system ang mga kababayan natin sa Homonhon up until March 17, wherein we inaugurated the very first water supply system in the island, no? So I'm hoping Grabe that po, ang itong tagal ng progress. sobra, no, ever since Magellan landed, walang water supply. Pero at least, no, nung March 17, we were able to inaugurate and actually run the entire system that benefits 900 households in Homonhon. Meron ng tubig sa kanilang mga kabahayan simula ngayon. So I'm hoping that our friends in Homonhon will not only celebrate March 16, but also March 17, which marks the very first time that they had water, no, in their homes. So ganitong mga examples, hindi man na babalita, hindi man namin ko-convey, minsan negative ang mga news sa DNR, pero sa aming palagay, malaking tulong yung aming programa sa tubig, lalo na sa mga kababayan natin, di man natin sila naririnig na nagpapasalamat. Alam ko na malaking tulong sa kanila ito. Yun, maraming salamat po sa pagbabahagi po ng development na yan, no? Yusek David, 900 households na ang makikinabang dito po sa naging project na ito. At naway marami pa po tayong magawang ganito. Grabe po, kinilabutan ako ng slide doon sa Homonhon case, dahil ang tagal po bago po sila nagkaroon ng ganito. And I'm sure marami pa po tayong magagawa. Thank you po sa inyong time, Yusek David, at sa uulitin po, mabuhay po kayo. Maraming salamat, Bea. Maraming salamat. Yan po si Dr. Carlos Primo David, Undersecretary for Integrated Environmental Science ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Magbabalik po ang programang Usap-Usapan. Paalala muna mula sa himpilan. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Bakit tumatangkad ang astronaut kapag nasa kalawakan? Tumatangkad daw ang mga astronaut pag nasa space sila? As in, mga 2 to 3 inches taller? Bakit kaya? Dahil sa microgravity, yung kondisyon sa space na halos walang bigat. Dito sa Earth, gravity pulls us down. Kaya, compress ang spine natin.
Pero sa space, walang humihila, kaya lumuluwag at humahaba ang spine. Pagbalik nila sa Earth, balik din sa dating height. Gravity strikes again. Cool, di ba? Proves na kahit saan mapunta ang tao, kaya nating mag-adapt. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik ang programa ang Usap-Usapan dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kasama niyo pa rin po ako, Bea Gaza de Guzman. Napapakinggan at napapanood live sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, maging sa ating YouTube channel. At napapakinggan din sa Evox Receiver app kung kayo po ay mahilig sa online radio o audio streaming. Kung wala pa po kayong Evox, pwede po i-download sa Google Play Store para sa Android user at sa App Store po sa mga iPhone user. At syempre, napapakinggan po ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service sa shortwave radio sa pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media. Okay, so eto na ang pinakahihintay natin dahil tag-init na. Meron po dyan mga naghahanap ng lugar na hindi lang Instagrammable, kundi sulit din sa lasa. At kung hindi nyo pa po ito kilala, ay makikilala natin itong nag-viral na isang trending tambayan, no? Pero bago po iyan, ay hinihintay muna pala natin na i-connect sa ating line of communication. Itong ating ikatlong panauhin, no? Dahil excited tayong malaman sa kanya ang kwentong tagumpay ng The Yellow Lemon Cafe. Pero I'm sure para doon sa mga nagtatambay sa social media at siguro mga fan ng The Yellow Lemon at nakakapanood ng kanilang mga vlogs. Diba? 100 day 107 na sila para doon sa mga updated. Pero syempre para sa mga hindi pa nakakakilala ng The Yellow Lemon Cafe, gusto nating i-share sa kanila itong napakagandang success story, no? At ikukwento po iyan mamaya ng ating owner. Yan po si Sir Mark Vincent Corpuz, yung owner po ng The Yellow Lemon. Ikukwento ko lang ng pahapyaw, ano? Okay na ba, Jerome? Wala pa? Okay. Oo, ikukwento ko lang po kasi nakita ko yung story nila na talagang on the ground, built from the ground po yung kanilang The Yellow Lemon Cafe. At habang ginagawa nila yon from yung pag-arrange ng mga yung masonry, kumbaga yung bato na pinagdikit-dikit na ganon para magsilbing flooring at yung sa set ng foundation ng mismong cafe, mga kawayan, tabuho, pati yung paglalagay ng roofing hanggang sa naglagay na sila ng lamesa at nagpakita nung kanilang menu. At day 100 nila namigay sila ng mga juice, ganon, or lemonade, no? Gusto nating malaman to. Kaya naman eto na, i-welcome na natin sa programa. Magandang araw po at welcome po sa Usap-Usapan, Sir Mark. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Good morning po. Good morning, Sir Mark. Naku, natutuwa po kami at pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon. Ngayon, curious po kami para po doon sa mga hindi pa nakakaalam. Actually, ako po ay nagtatanong para doon sa mga curious. But ako po na-follow ko naman po yung inyong page. Kaya medyo may background po ako. Pero itanong na rin po namin, Sir Mark, kailan at paano po nagsimula yung The Yellow Lemon? Bali, nagsimula po si The Yellow Lemon way back 2022 pa po. Pero that time po, ano lang po kami, nagpa-pop up lang po kami sa mga bazaars. Nagtitinda po kami sa mga tabing dagat, sa tabing daan. Mga ganun po yung ano. Tapos, ito pong physical store niya po, nung 2025 lang po nag-start, nung February 2025 po. Okay. Ayun, so parang nag 1 year na kayo kung February 2025. Yes po. Opo. Sir Mark,
ano po ba yung kumbaga common or karaniwang vibe o pakiramdam ng The Yellow Lemon para po sa mga customer nila at o customer ninyo at ano po yung pinagkaiba ng cafe ninyo doon sa ibang cafe na nagsusulputan ngayon? Siguro po yung sa amin, yung vibe po na pwede nilang ma-experience dito ay parang ano po siya, nostalgic vibe. Tapos Mm. parang ano po siya, yun, batang 90s vibe po. Tapos kung yung may kaibahan man po, siguro yun po yung mga ino-offer po namin mga laro dito na pang batang 90s. Kasi meron po kaming Yes. platform para doon. Tapos yung mga food din po, at saka yung mga food po na pang batang 90s, yung mga parang sinaunang food. Kung meron man kaming pagkakaiba dun sa mga cafe po na meron po ngayon, siguro po yung experience na ino-offer namin din, yung food and yung customer service po. Yes, opo. Kasi napanood ko po yung, actually, si Sir Mark po, vlog po niya yung journey ng The Yellow Lemon Cafe. At napanood ko rin po yung day, actually, di ko na alam kung anong day, ano yun. Kasi actually, meron Oo. siyang bilang binibilang niyo po Oo. yung mga vlogs ninyo. Nakita ko doon na talagang habang naghihintay po yung mga customer, hindi maiinip kasi meron silang mga palaro. At Opo, opo. super relate po dito yung mga batang 90s kasi yung mga palaro nila ay pambatang 90s. So, Opo. paano niyo po yun naisip, Sir Mark? Ano po, nag-start po siya nung yung isang katim po namin, si Darien, bumili po siya ng turumpo sa palengke. Ang Okay. purpose po nun, kami lang po sana yung maglalaro. Then, nung parang nanawa po kaming laruin yung turumpo, parang nilagay na lang po namin siya doon katabi ng mga board games. Sabi namin baka may maglaro. At nung araw pong yun, maraming naglaro po ng turumpo. Then, doon na po namin naisip na what if maglagay pa tayo ng sipa, ng mga text, pogs, ng iba pang mga laro. Tapos, doon na po siya nag-start. Mm. And ang kagandahan nito, nakita ko rin dun sa kanilang vlog na syempre may safety ano rin sila precaution and also meron silang mga nilalagay na first aid kit kasi meron yung tinatawag na kadang-kadang din, no? Kung sino po Opo. mga batang 90s dito na ano, for their safety, meron po silang mga nilalagay na ganon. At Opo. eto pa, nakakatch ko na rin yung phrase ninyo na maasim na araw, di ba? Ito po ang tanong ng marami. Bakit daw po The Yellow Lemon? May espesyal po bang kwento na pinagugutan itong pagpili ng lemon sa inyong pangalan ng cafe? Yun po, kaya The Yellow Lemon po siya. Unang-una po, ang pinaka-main product po namin talaga ay lemonade. Then Okay. kung bakit The Yellow Lemon naman po, ano po, parang nag-isip lang po ako ng name na madaling tandaan, yung parang hindi po sila mahihirapang maalala. Yung Mm. lemonade tapos lemon, parang The Yellow Lemon. Parang pag naisip po nila yung lemonade, parang The Yellow Lemon yung pwede nilang maisip. Oo Parang ganun po. nga. Actually, totoo, catchy po siya, yung The Yellow Lemon. Pagkabanggit mo, talaga matatandaan po siya eh. Opo, opo. And Sir Mark, isa pa po sa ikinakatuwa ko doon sa vlog ninyo ay sa aking based on a personal observation po, ang kaya siguro naiengganyong panoorin ng ibang tao yung vlog ninyo kasi napaka-raw. Kung meron po kayong challenges doon sa inyong cafe, talagang sinishare nyo. Opo. Isa po sa phrase na gusto ko ring gayahin sa inyo, good problem, yung ganoon. Kasi Opo, sabi nyo, opo, opo. pag nagpa-present kayo ng challenges ninyo, kumbaga hindi nyo siya pinuproblema, ang sasabihin nyo, it's a good problem. Kasi parang, you will be willing to do the odds para lang po maisakatuparan. So, ang tanong ko ngayon, Sir Mark, para sa mga hindi pa nakakaalam, ano po yung challenges na hinarap ninyo sa pagpapatayo ng The Yellow Lemon? At siguro doon na rin tayo sa bukod sa challenges, yung mako-consider nyo po na tagumpay ng The Yellow Lemon. Siguro po para sa akin kung maibubuod ko po yung challenge na naharap po namin yung ma-market po siya kasi medyo looban po kasi itong location nung simpleng cafe then parang 1 kilometer away pa po from National Road tapos medyo parang looban po siya. Siguro yun po yung challenge market, ma-introduce po sa mga bagong potential customers. Siguro yun po yung isa sa challenge na medyo mahirap po harapin daily. Kasi parang araw-araw mo po silang
i-invite na pumunta dito, parang challenge po siya. Kaya parang yung naging daan po para ma-invite sila pumunta dito is i-share po yung napaka-raw na kwento kung paano nabuo po yung bawat sulok ng simpleng cafe po. Totoo, totoo. Actually, pinanood ko talaga. Hindi ko naman iniisa-isa Thank you. kasi wala po ako masyadong time bilang sa broadcast industry ako. Pero bago kita inimbita, pinanood ko po talaga para magkaroon. Inaral ko po yung ano nyo. Opo, Isa sa thank you po. nakita ko, napaka sustainable po yung advocacy ninyo kasi nakita ko yung paggawa po ninyo nung finilter na tubig from the Opo, ilog. water. Actually, pinag-usapan namin with Yusek David kanina from DENR yung panganib ng pagkakaroon ng water bankruptcy. Sa inyo po nakita ko kung paano nyo ginawa ng paraan. Kumuha kayo ng tubig Opo. sa ilog. Gumawa po kayo ng yung DIY na filter. Ano? Water filter. And also nakita ko, hindi nyo sinasayang yung pinagpigaan ng lemon. Ginawa nyo Opo. siyang parang fragrant sa tables nung Opo, inyong opo. cafe. So sabi ko, alam nyo, itong The Yellow Lemon na to, siguro kaya din siya benta sa mga tao dahil ang dami niyang natatouch na mga advocacies. Like environmentalist na siya and at the same time mga batang 90s nagkakaroon ng nostalgia. So I think yung pagmamarket nyo ano naman siya I believe na address. Nakita ko Opo. rin kung paano po kayo nagtayo ng on your own packet yung lighted signage sa mga daan para ituro Opo. kung saan papunta dahil yun Opo. nga medyo papasok. So, ito mga bagay na ito nakakatuwa. Siguro eto kasi wala na tayong masyadong oras pero let's go ahead and share po Sir Mark yung mga pwede pa po nilang matutunan dito po sa or ma-experience dito po sa The Yellow Lemon. Ano po yung mga niluluto ninyo na pwedeng itry ng mga gustong mag-try? At syempre kung saan po kayo matatagpuan ang inyong operating hours, and if ever po doon sa mga gustong umorder, available po ba kayo sa delivery app, Sir Mark? Yun po. Sabihin ko na lang po kung saan po kami matatagpuan. Bali, matatagpuan po kami sa Puro 4 Aningway sa Katian, Subic, Zambales. And i-share ko na rin po sa inyo, magkakaroon na po tayo ng second branch sa Wow! Congratulations po. Thank you po. Sa may San Narciso, Zambales din po. Tapos, ang operating hours po namin sa Subic ay 3 p.m. to 10:30 p.m. Then yung mga food po na ino-offer namin is very Filipino naman po. We have Choco Patirol po, yun, mga lemonades, and special pancit canton, yung literal po na instant pancit canton pero mas pina-special. Opo. Meron din po kami mga silog meals like tapsilog, at marami pa pong iba. Yun, sana matry nyo po, makapunta kayo dito. Kumbaga, hindi lang po food yung i-offer namin sa'yo, but also experience po na makabalik sa mga larong 90s and mag-relapse or magpahinga panandalian. Yun, meron po kaming malawak na papag dito. May platform kami para pwede nyong paglaruan. At ayun lang po. Yes, and yung Camp Dilaw, no? Para meron sila mga tent doon, no? With fireworks and pwede kayong mag-ihaw ng, anong tawag dito? Marshmallow, no? Pinanood ko rin yung part na yon. Sir Mark, advice nyo po sa mga nagsisimulang maging entrepreneur. Nakita ko po kung paano nyo binild talaga from scratch ang The Yellow Lemon. So, ano po ang maipapayo ninyo sa mga gusto pong gumaya sa inyong mag-build ng isang business? Ano po, kung meron po kayo naiisip na idea na sa tingin nyo magiging masaya kayo or marami magbe-benefit katulad po ninyo or ng ibang mga tao, i-push nyo lang po yun. Tapos kung medyo tight naman po kayo sa budget, gamitin nyo po yung mga available na gamit sa inyo. Ganun po kasi nangyari sa amin eh. Bali yung paggawa po namin ng upuan gamit yung case ng beer, hindi po siya talaga idea na naisip. Kumbaga parang, paano tayo magkakaroon ng lamesa sa upuan? Mayroon tayong case ng beer, gawin nating upuan yan. Baka Resourceful. pwede. Oo po yun, maging resourceful po sa mga gamit na ano. Tapos kung, ano lang po, mag-start lang din po talaga. Ang the best po, para maging successful na entrepreneur ka magsimula ka. Parang kung meron ka mang inaantay na sign, parang ngayon na yun.
Yun po. Yun. Maraming salamat sa inyo, Sir Mark. Meron pa po ba kayong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service? Simple lang po, maasim na araw. Yes, maasim na araw, Sir Mark. Thank Maraming you po. salamat, mabuhay po kayo. At Thank you po, sa thank you po. uulitin po kung meron pong development dyan sa cafe. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Yan po si Sir Mark Vincent Corpuz, ang owner po ng The Yellow Lemon Cafe. Naku, wala na tayong oras at meron pa po tayong panibago, luma at panibagong programa. Actually, dati na po ito sa Radyo Pilipinas World Service, pero nagbabalik. At abangan po ninyo susunod na po ang housing rights with HSAC. Kasama po ang Human Settlements and Adjudication Commission. Yan po ay iho-host ni Jerome Toledo na ngayon ay pasasalamatan ko na bilang katuwang sa production side sila ni Erwin Peñano. At syempre maraming salamat din sa ating technical side, Sir Milo Junela, at sa ating Wirecast kay Hiro Lucero. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.